Good morning po sa inyong lahat mga kaparing, at ngayon meron po tayong panibagong pag-uusapan. Mayor Vico, meron pong banta sa mga Diskaya at meron po siyang pakiusap sa mga Pilipino, ang aming mayor ng Pasig City. Pero bago po tayo magpatuloy, wag po kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel na Mr. Realitex. At meron po tayong Facebook page na Youth for Good Government. And also thank you po sa inyong suporta sa aming mayor na si Mayor Vico Sotto, na may patuloy niyo po siyang suportahan nang sa ganon hindi lamang po sa lungsod ng Pasig ang kanyang pagsiservisyo, kundi maging sa buong bansa. Nang sa ganon ay maranasan po ng buong bansa ang serbisyo po ng aming mayor na si Mayor Vico Sotto dito po sa aming lungsod. So ngayon, panoorin po natin mga kaparay yung interview po ni Mayor Vico Sotto. Pinangunahan nga po nila yung demolition nga po doon sa mga parting lugar na yon kung saan madadaanan po ng Metro Manila Manila Subway. Sana wala nang mangarang pa sa mga gagawin ng DOTR. Yun na lang po. Hindi ko po alam. Basta sana wala nang mangarang pa. Ibig sabihin, may writ of possession na sila. Lahat ng mga permits, even sa LGU, kompleto na po sila para sa subway. Maasa tayo na dire-diretso na talaga. Sir, your observations sa Senator wala na naman po akong additional comment, sir. Yun na yun. I will let the senators do their job. So the surface is going to get a soundbite. Say, for example, you said, we close the latter part of the first. Parang, what's the factor na... Grabe naman, napaka-close up naman ng camera yun. Nakatutok sa mukha ni Mayor Vico. Grabe. Siguro babae yung cameraman, kaya close up shot yung ginawa. Well, yes, I think I've already said what I have to say. Tuloy-tuloy lang kung ano naman yung maitutulong namin as local government. Of course, we're doing our own parallel investigations. Ang importante dito, managot ang kailangan managot. Whether they're government officials, contractors, suppliers, politics. So ito nga po, mga kaparing, meron po akong narinig na balataan kasi na sa isang parting lugar nga daw po kung saan doon daw po talaga bilihan ng mga kontraktor. So mga low quality materials po yun nandun pero mas mura. So hindi daw po bumibili yung mga kontraktor o sa mga supplier o di sila kumukuha sa mga suppliers po talaga na pinagkakatiwalaan na mga high quality standard po talaga yung binibenta po nila mga materials, pero yung ano niya medyo may pagka-pricey pero sakto lang. No, sakto lang, hindi po siya sobrang mahal, hindi po siya sobrang mura, pero quality standard. Pero mas pinipili daw po ng mga kontraktor na mas bumili o kumuha dun sa ibang suppliers na mas mura pero hindi ganun kalaki o hindi ganun kaganda yung materials. Kumbaga, substandard yung mga materials na galing doon. Pero doon sila mas kumukuha kasi nga, mas makakatipid daw sila. So, syempre, yung sa kanila mapupunta. So, yun nga po yung binabanggit ni Mayor Vico dati pa. Diba? Yun yung po yung binabanggit niya dati pa. Or career officials, importante may managot. Hindi pwedeng pagkatapos ng ilang... Alam nyo mga kaparing, sa ginagawa po ng mga kontraktor na ito, nasangkot po yung ibang mga engineer. Parang lumalabas tuloy na yung mga engineer po natin ay parang walang pinag-aralan. Kumbaga parang lumalabas na yung mga engineer natin mga walang alam, no, pagdating doon sa ganung aspeto. Samantalang master po nila yan kasi field po nila yan. Pero lumalabas ngayon sa ibang mga proyekto na hindi ganun kaganda yung quality, yung standard, lumalabas po tuloy na yung mga engineer ay hindi magagaling. Yung mga engineer ay mga palpak. Samantalang ang Pilipinas po ay isa po sa mga bansang merong pinakamagagaling na mga engineer, at marami pong mga engineer sa atin ang pinakikinabangan po ng ibang mga bansa, especially po ng Middle East. Pero bakit pagdating po sa atin, lumalabas na yung mga engineer natin, bakit puro kapalpakan? Bakit parang walang mga alam? Simple lang po, dahil po yan sa mga kontraktor at ehemplo po ng pera. Kung wala po yung corruption, kickback, magagaling po yung mga engineer po natin. Yung outcome po ng mga proyekto, higit pa po sa aasahan natin kung hindi po yung budget o kung hindi po sila na-impluwensya ng pera. No, kasi nga po, dahil nga po sa corruption, dahil po sa mga kickback na yan, dahil po sa matinding mindset po ng pera, no, sa atin,
ay nagagawa po yan ng mga engineer sa atin, no? Buwan, tatahimik na lang ang issue, tapos magkakalimutan na tayo. Hindi pwede, huwag tayong pumayag bilang mga mamamayang Pilipino, bilang government official, bilang ordinaryong mamamayan, bilang media. Huwag tayong pumayag na magkalimutan tayo after 2 months, after 2 years for that matter. Kailangan manatiling buhay yung issue, kailangan makasuhan yung mga dapat kasuhan. So on our end, we're doing our part. We're doing parallel investigations, we're assisting even national government agencies kung anong kailangan sa amin. Kahapon may isang national government agency na humingi ng mga dokumento sa LGU. So binigay namin kaagad on the same day. So let's all do our part to make sure that the people who are guilty are held accountable. To what? Parallel investigation to what? Tama, wag po tayong papayag. Wag po tayong papayag hanggat wala pong nakukulong, pero sigurado naman po tayo na siguradong wala pong makukulong dyan na mga pinakamatataas na opisyalis ng gobyerno, mga congressman, mga opisyal ng DPWH at yung mga contractors. So, hindi ko po maintindihan kung bakit nag-resign yung dating secretary po ng DPWH. Dapat kasama po siya dun, mga kaparing. Dapat kasama po siya dun sa dapat na mapanagot kasi nga po, siya po yung secretary ng DPWH at imposible po na wala po siyang alam dun samantalang siya po ang secretary ng kalihim ng ahensya. At meron po tayong mga nakita mga litrato na magkasama po ang dating secretary ng DPWH at sina Sara Diskaya at Curly Diskaya. Kaya napaka-imposible po na wala po siyang alam. Yung sinasabi niya nga po na kaya siya nag-resign ay dahil daw sa sinasabit yung kanyang pangalan. Well, tama lang naman. 'Di ba? Dapat lang naman na isabit yung kanyang pangalan sa dapat na imbestigahan dahil siya po ang dating kalihim ng DPWH. Tapos ngayon, nang lumagana po ang matinding korupsyon, bigla po siya nag-resign. Tapos hindi siya pananagutin samantalang siya po ang secretary po ng DPWH. Siya po ang pinakamataas dyan. Siya po ang nakakaalam dyan. Siya po ang may hawak ng bawat galaw, bawat proseso dyan. No, kung sino po yung mga mabibigyan ng proyekto, sa kanya po dumadaan yan tapos wala po siyang alam. Tapos hindi po siya mananagot, 'di ba? Dapat kasama po siya sa dapat na imbestigahan. Dahil nga po, meron nga pong sinasabi sina Mayor Vico at Mayor Magalong na nasa buwatan from DPWH to congressman and to contractor. So basically, totally, completely, kasama po dyan ang dating secretary po ng DPWH. Kaya dapat po siyang kasama sa imbestigahan. At kung walang mapanagot at kung walang makulong na mga matataas na opisyalis, mga contractor, congressman, malala na po yun mga kaparing. The worst part is baka hindi pa mabawi yung mga ninakaw nila. Sigurin na natin yung mga bahay ng mga yan. Joke lang. Yes, may mga basic muna. May mga business permits muna. I'm not sure if they would want me to, baka confidential pa yung investigation nila. So hindi ko muna, sila na lang magsabi. Basta sa amin, nagbibigay kami kung anong mga documents. Public documents naman ito. Wala namang invitation sa akin sa kahit sino naman po, hindi naman yan kung gusto o hindi. Pag sila nagpatawag, required po yun. Wala na po akong additional comments, sir. Bahala na po ang customs. Pero ang importante, yung mga infrastructure projects hindi na maulit. Kasi paulit-ulit na yung nangyayari sa atin eh. Kailangan po matigil na yung mga kalakaran na alam naman natin. Kami sa gobyerno, alam natin nangyayari ito. Kayo sa media, alam nyo nangyayari ito. Kahit ang ordinaryong mamamayan, mulat na alam na rin nila na totoo yung mga kwento na yung SOP, porsyentuhan, hatian, alam na natin lahat eh. Kailangan matigil to. So, yun lang naman sa akin. But the good thing about the inquiries in the aid of legislation, be it Blue Ribbon Committee of the Senate, or TRICOM, or any other committee, at least the spotlight
is on them. The spotlight on these contractors, DPWH if needed. But really, what's important is that cases are filed, whether with the ombudsman or the appropriate courts. So yun talaga yung pinaka-importante dito. So maganda naman yung nangyayari ngayon, at least na pag-uusapan, nakikita, the Senate and the House, they have their powers, pwede sila mag-sabihin ng tao, ng documents. So magandang simula yun, pero sa dulo, importante dito, and what we're trying to help with is that the appropriate cases be filed. So, records of what projects right now? Records right now, not yet of specific projects, but of these contractors. So, inaantay po natin mga kaparing na maipatawag po si Mayor Vico sa loob po ng Senado, sa hearing po ng Senado. Kasi alam niyo po kung bakit? Dapat lang naman po kasi na si Mayor Vico ay nasa loob po ng Senado, ipapatawag po siya doon para nang sa ganon na publicly ay makapagsalita po si Mayor Vico ng mga lahat ng nalalaman niya tungkol nga po sa mga diskaya. Dahil ang mga diskaya po ang may pinakamalaking pondo budget na nakuha po mula sa flood control project po ng gobyerno na nagkakahalaga ng halos 35 billion pesos. Grabe, diba? Napakalaki. Pero majority po ng mga hinawakan nilang proyekto ng flood control either incomplete o kaya hindi talaga tinapos o kaya wala talagang ginawa. O kaya substandard po yung mga materyales kaya napakabilis bumigay. Kaya dapat po si Mayor Vico po talaga ang dapat na imbitahan sa loob po ng Senado para nang sa ganun magkaharap po sila ni Sara Diskaya, makapagsalita po si Mayor Vico ng lahat ng mga nalalaman niya no tungkol nga po sa matinding korupsyon na ginagawa po ng mga Diskaya as contractor ng flood control project po ng gobyerno, 'di ba? Pagkatapos, isama na rin po natin si Mayor Magalong, 'di ba? Isama na rin po natin. Nang sa ganun, masabi na rin po ni Mayor Magalong kung sino mga congressman yung mga sangkot dito. Ganun lang po, 'di ba?